Mga biyahero, samahan nyo kami sa isang matinding moto camping adventure mula Baguio patungong Sagada Mountain Province. Itong welcome signage ng Sagada Mountain Province. Ayan. Dumaan kami sa mga mapanghamong kalsada, Ay, matarik, tapos dito, malubak, naman, pero- at tila walang katapusan. Wow, wrong turn. Ang dead end na to. Ngunit sa dulo ng biyahe, natagpuan namin ang isang napakagandang lugar sa gilid ng bangin. At nang dumating ang umaga, bumungad sa amin ang isang kamangha-manghang sea of clouds na bumalot sa kabundukan. Isa na namang adventure na hindi namin makakalimutan. Tara mga biyahero, at sama-sama nating libutin at silipin ang mga pinakatinatagong yaman ng Pilipinas. Isang mapagpalang umaga mga biyahero at welcome sa isa na namang panibagong paglalakbay dito sa Mountain Province. At nandito tayo ngayon sa junction ng papunta ng Sagada at ng Bontoc Mountain Province. Meron tayong pupuntahan na isang scenic spot dito sa may Sagada kung saan tayo magka-camping. So isa na namang napakagandang adventure nito mga biyahero. Kasama natin ngayon si MJ's Adventures at itong si Kali, ang ating ADV 160. Tara! Alright, dito na tayo ngayon sa may Sagada Mountain Province. Let's go, let's go! Meron tayong 21 minutes, 9.2 kilometers na biyahe para marating natin yung Pogo Viewpoint Campsite. Baba natin shades natin, nakakasilaw. Medyo mataas na kasi yung sikat ng araw kasi hapon na. Oras natin 2:18 ng hapon. Diyan sa baba natin, matatanaw natin dyan yung Chico River. Chico River na dumadaloy dito sa may Mountain Province. Punta ng Kalinga. Ito, sharp curve. Wow, dito naman matatanaw natin dito yung mga nagtatayugang kabundukan. Nasakop dito, sakop ng Mountain Province. Dito sa kabila natin, kabilang bundok, yan yung Bontoc Mountain Province. Diyan part ng Sabangan sa may left side. Sagada Province! Dati natin kasama dito si Bitoy tsaka si Classic. Ngayon si Kali naman. Pangalawang beses natin makakapunta dito sa Sagada. At ito yung pinaka magandang spot dito for camping. Kasi doon sa bandang Sadanga wala tayong mahanap. So ito yung pinaka magandang location para mag-camping. Kasi meron ditong Sea of Clouds. May viewpoint, tanong mo Sea of Clouds. Hopefully makakita tayo, makasaksi tayo ng Sea of Clouds bukas ng umaga. Makalipas ang ilang minuto nating paglalakbay mga biyahero ay narating natin itong welcome signage ng Sagada Mountain Province. Ayan. At dito naman sa kabila, dito nyo makikita yung mga pwede nyong puntahan dito sa may Sagada. So check natin kung ano yung mga nandyan sa picture na yan. Discover Sagada, discover yourself. Sagada Tourist Destinations. Dito sa Sagada mga biyahero, pwede nyong puntahan yung Sumaging Cave, Blue Soil, Hanging Coffins, Cave Connections, Balangagan Cave, Pongas Falls, Marlboro Mountain, Bokong Falls, Bumudok Falls, Oba Falls, Sagada Pottery, Mount Ampakaw. So marami kayong mga pwedeng puntahan dito. Hindi pa dyan kabilang yung mga camping sites na pwede nyong bisitahin para mag-overnight stay. So let's go. Ito may mga riprap din dito sa kabila. May bangin dito kasi na naglandslide. So inaayos pa nila. Pero pagkatapos nito, tuloy-tuloy naman na yung magandang kalsada. Medyo mahirap lang yung kwan dito kasi may mga malalaking sasakyan, mga malalaking bus na dumadaan din dito. Kaya doble ingat kayo and be a defensive driver para sa kaligtasan ng lahat.
Yan, meron tayong mga nakakasalubong ng mga riders galing dito sa Sagada. At ito na, yung isa sa inverted cafe dito sa Mountain Province. At yung isa ay matatagpuan dito sa may Mangkayan, pero parte siya ng Benguet. So isa sa Mountain Province, isa sa Benguet. Ito yung dito matatagpuan sa may Sagada. Bros Inasal, Sagada Mountain Province. Makikita nyo maraming mga stickers at saka dito pwede kayo mag-picture. Caltepan, Pugo, Viewpoint, Sunrise, Rice Terraces, Sea of Clouds. Dito pala, Petron. Tapos dito pataas tayo, right side. Ang ganda oh. Ito yung Pugo Viewpoint. So makikita nyo dito, Sagada Mountain Province, tsaka yung Sea of Clouds. Hopefully maabutan natin itong mga behero bukas. Let's go, let's go! Malapit na tayo. Pati mapa natin, naliligaw na rin ah. Ang ganda mga behero, solid. Wow. Tingnan lang natin dito pag may mga signages. Pugo campsite. Mali kasi yung nakapin sa Google Map eh. Pinapabalik tayo dun. Eh wala naman tayong pantawag ngayon dahil wala namang signal dito. Hindi, may trail pa yun eh. Oh, ano to? Wow, wrong turn. Wow, mga bero. Woo! Ay. Mukhang dead end na to ah. Pabalik na tayo dito sa kabila kanina. Yung may sirang tarpaulin. Yun pala yung papunta ng Pugo. So, check natin. Buti na lang may mga locals dito na pwede natin mapagtanungan. Maraming salamat sa napagtanungan natin. So pabalik na tayo doon sa kalsada. Yung yan yung sira na yan. Ito. Yung sira na to. Sira na tarpaulin. Diyan tayo pupunta. Lahat pala binasa na natin to kanina eh. Oo nga no, yan. Okay, so off-road. Off-road. Up. Uy. Pla. Ito. Right side. May mga signages naman. Caltepan, Pugo. Dito daw sa kabila, right side. Meron tayong tok-tok oh. Pwede tok-tok dito, kayang-kaya. Wow, ang ganda ng mga kabundukan dyan oh. Dyan tayo mag-i-spot bukas. Ayos, lakas ng tok-tok. Up. Okay lang yan. Matarik. Kailangan dito doble ingat kayo. Tsaka may mga pine needles kaya medyo madudulas tong ganitong klase ng dahon. Ayan oh. Ramdam mo yung slide. So lalay lang kayo sa preno. At tapos dito off-road na naman pero matarik din. Bukas natin yung ha?
Sino ako? Ha? Siguro, baka gagawing campsite yan. Ayos. Aray ko! Buti na, naka-steel toe tayo. Steel toe. Up. Whew! Aray ko. Ang daming mga... Oh, may salang dyan ah. Alright. Hop. Sarap ng kanina dun ah. Nang. Wild air. Masarap? Wow. Ooh, eto na ata yun mga behero. Eto na yung campsite. Titignan natin. Wow, touchdown. Ito na tayo. Eto na yun. Alright. Parang pwede pa tumukan. No. Dito na tayo mga behero. Okay, so simulan na rin natin mag-setup mga behero. Bali, ito yung spot natin. Dito na lang natin siguro ikakabit. Check muna natin tong hammock. Hammock from Nature Hike. Yan, baka naman Nature Hike. Ganda yung spot natin na to kasi tanaw na tanaw mo yung mga kabundukan. So kinabukasan, panigurado. Maganda yung makikita natin dito. Tignan natin sana may Sea of Clouds bukas. Okay, so check natin. Uy, nice one. Okay naman ng mabero. Alright. Nice spot. Sarap. Pwede na to. Goods. Okay, tarp natin. Altitude. May usok pa. Dito yung last na camping natin sa bukod eh. Right. Goods na yan. May mali tayong ginawa sa tent sa tarp natin mga bero. Mas maganda pala kapag yung line natin naka-hook doon or nakapasok doon sa mga designated na paglulusutan ng tarp. Nagutom ako kaya kain muna tayo. Meron tayo ditong chocolate. May store naman dito na pwede nyo pagbilhan kaya okay lang. Kung wala kayong dalang mga pagkain, meron sila ditong may pwedeng pagbilhan dito. Kain.
So dito mga behero, naglagay tayo dito ng kahoy. Try natin lagay dito yung isa. Ayan. At dahil di pa tayo nakakabili ng ating ilaw mga behero, medyo mahihirapan tayo ngayon sa mga gagawin natin. Pero magluto na tayo ng kanin. Tapos mamaya magsisiga rin tayo dahil may mga lamok. May mga lumaaligid-aligid kanina nung nagsiset up ako ng tarp. May mga nakuha tayong mga panggatong dito. Nakahanap tayo ng saalang mga behero. May fatwood tayo dito. Sa English, fatwood. Tagalog, saalang. Ilocano. Hindi ko alam. Ilocano ba yun o Tagalog? Buti na lang, hindi tayo mahirapan. Tanggal lang natin sa mga lamok. Para sa ating ulam mga behero, prepare tayo ngayon ng red egg tsaka kamatis. So ito yung mga lalagyan na natin. Yan, legit. Mga baon ng nyog. Ito, kamatis. Galing to ng kanina. Kinuha natin sa bandang Bontok. Oh, napanis yung kamatis natin ah. Medyo lumalakas-lakas na yung hangin. Siyempre, hindi mawawala ating garbage bag para sa mga basura natin. Nag-iiwan ng kalat. Okay pa naman yung kamatis natin. Di bali sa next mag-invest tayo ng ilaw natin. Spotlight para mas maganda yung kuha ng video natin paggabi. Nahirapan tayo paggabi. Kailangan na talaga natin ng ilaw. Saktong-sakto lang ginawa nating pausok. Papunta sa atin yung hangin kaya medyo naitataboy yung mga insekto. Usually langaw tsaka lamok yung nandito. Red eggs. Alright. Next naman, yung prutas natin. Pagpalatuan na lang natin to. Siyempre dapat di mawawala tong kape. Energen pala. Mag-energen tayo. Panulak. Sandok tayo. Kain tayo mo biro. Kain tayo malala. Kain tayo. Pagod tayo sa biyahe. Kanina pa tayo nasa kalsada. Anong oras na umalis ng Baguio? 6:30, 7:30. Play natin yung kape. Sarap ng kanin. Marami pa tayong matututunan sa pag-moto camping. So, unti-untiin lang natin. Tsaka yung mga gamit, kailangan natin mag-invest. Paunti-unti, makukompleto rin natin yan. Lalo na ilaw, pinaka-importante. Tingnan nyo, hindi ako nakikita mo, pero. Energen.
Ayos. Sakto lang. Meron ba tayong kanin para bukas? Ubusin lang natin to para makapagpahinga na tayo. Ngayon yung lamig dito, hindi naman ganun kalamig. Parang Baguio din. So hindi na muna siguro ako magdodoble ng damit. Tignan natin mamayang madaling araw. Kapag sobrang lamig mamayang madaling araw, magdodoble ako ng damit. So far natutuwa ako kasi ngayon pa lang, marami na tayong natutunan sa pagsiset up ng tarp. Hindi pala ganun kadali. So kailangan mo talaga ng skills. Ma-acquire mo yung mga skills na kailangan para sa mga ganitong klase ng setup. Sabi nga nila, experience is the best teacher. Maganda tong ganitong plato kasi mas mabilis siyang hugasan. Tsaka eco-friendly. Galing din sa nature eh. Yung lolo ko yung mahilig ganito, magganito ng baon ng nyug. Kinukuskus to para kuminis at saka mawala yung mga nakakasugat na parte. Alright, so Mabero, matulog na tayo at kita-kits bukas. Tignan natin yung Sea of Clouds. Sana magpakita. Dami. Para sa ating breakfast, gagawa tayo ng pancake. Lagyan natin ng saging. Hindi ko alam kung pancake ba to, maruya mga pero dumidikit eh. Try pa natin na isang beses. Ang lamig na ng kape natin. Ice cold. Kape muna tayo. Makaka-stress tong luluto natin. Ganda ng view dito talaga. Oh. Itong kabundukan na to. Sarap mag-camp dyan. Grabe oh. Epic ng view. Pa mga bero. Ngayon naman try natin pahihinaan natin ng apoy. Mahina lang. Pero hindi ulit masunog. Ninipisan lang natin. Mukhang goods ngayon mga bero. Natututo tayo. Alright. Masyado lang pala makapal yung kanina. Dami pa nating rice kagabi. Siguro bibigyan na lang natin dito sa store.
para pakain nila sa aso. Mapapanis kasi pag inuwi natin ang bahay. Epic fail. Sunog. Kailangan natin ng pan mga bero. Hindi kaya tong ganito. Madaling masira. Meron naman tayong isang pancake dito. Sarap. Kaya na rin natin yung noodles natin. Meron sila dito ang pinupuntahan na view deck. Ito yung viewpoint pala, viewpoint. Ang taas pala nito. Meron pa pala doon. Dito banda, may bangka dyan. Check natin to. Ito yung mga kanina, maraming mga turista dito nung alas 5. Nagdadatingan sila para pumunta dito sa spot na to. Ito yung viewpoint. May puso. Wow! Ito pala may mga rice terraces dyan sa baba. Pero wala pang tanim. Maganda yan pag may mga rice terraces na dyan. Malalim pala tong bangin na to. Kanina kasi hindi natin nakikita yung baba na to kasi may mga sea of clouds. Talagang natatakpan tong buong spot na to. Yung mga kabundukan, ito lang yung nakikita kanina yung sumisilip-silip ng bahagya. Pero the rest, natakpan yan ng sea of clouds. Ngayon lang siya nag-clear. Pero solid, ang ganda dito. Sarap. Ang ganda ng spot na to. Bali, ang binayaran pala namin dito mga behero is 350 kasama na yung booking. At biglaan lang din yung punta natin dito kaya nag-inquire muna tayo. And nasaktan naman natin na konti lang yung campers. Actually, 2 lang kami na campers na pumunta dito. Tapos yung iba mga turista na nag-drop by lang or side trip lang sila dito. Huwag na nating palampasin tong pagkakataon na malibot tong lugar. Meron din ditong malawak na bonfire area. Ayan. Doon si Kali. May store. Ito. Meron mga pagugasan. May CR din. Taasin natin yung bangka. May bangka daw dito. May basa pala yun. Medyo nakakapagod lang yung pagtaas dito kasi puro hagdan. Wow. Ito na. Finally. Narating na natin tong bangka. Feet up on the dash and the calling open road. Road trip classics on the radio. With your hand tied in mine, there's no such thing as time. Now we can go anywhere you wanna go. Dito naman sa taas natin, mga rock formations, naglalakihang mga bato at matutulis na bato. Ooh, my home is when I'm alone with you. With you. Sunlight fades away and you fall into my arms. This life is not the same when we're apart. If you follow me tonight, I'll walk with you for life, and we can go anywhere you wanna go.